Ang Peppa Pig ay puno ng nakakatawang pagkakamali sa animasyon. At ngayon, titingnan natin silang lahat. Sa Woodland Club episode, habang nagtatalumpati si Ginoong Lobo sa mga bata, may punong tuod sa gitna nila. Makalipas ang ilang sandali, nawala na ang punong tuod. Sa The Ambulance episode, dumating si Dr. Kayumanging Oso sa playgroup para turuan ng mga bata maggamot na may sakit. Tinan mo si Freddy Soro ngayon. Nasa tayo siya ng gulong ng ambulansya. Ngunit pagkakamali, pag naka-zoom kay Dr. Oso, nawawala si Freddy at iba pang bata. Tingnan mo rin ang bola sa likod ni Dr. Oso kasi kapag naka-zoom sa kanya, biglang nawawala ang bola. Sa episode, gumulong pababa ng burol si Dr. Oso at bumangga sa punong mansanas. At 8 mansanas ang nahulog. Pero ang pagkakamali, kapag nakita natin ang eksena mula sa malayo, 5 lang ang nakikitang mansanas. Pagdating ng ambulansya, makikita pa rin ang 8 mansanas. Ngayon, punta naman tayo sa episode na Ang Biyahe ng Tren. Makikita natin sina Rebecca, Pedro at Danny na magkatabi, habang si Candy Cat ay nasa likod nila. Pagdating ni Ginoong Kuneho para sa tiket, agad nagpalit ng upuan sina Danny at Candy. Sa eksenang ito, lahat ng bata ay na-check na ang signal box sa kanilang papel. Ang problema, hindi pa sila nakakakita ng signal box. Nang makita ni Peppa ang signal box, ipinakita ulit ang activity sheet nila. Pero mali, di naka-check ang signal box. Pero pagkatapos ng ilang eksena, na-check na nila ang signal box. Sa episode, hinukay ni Ginoong Bull ang ilog. At nang sumakay si Lolo Pig sa bangka, makikita nating may gear stick dito. Nang mahinto ang bangka niya ng panghukay ni Ginoong Bull, biglang nawala ang gear stick. Sa bangka rin ni Ginoong Bull, makikita ang control lever. Pero kalaunan sa episode, nang dumating ang bangka ng pulis, nawala ang lever. Sa party bus episode, inimbitahan si Peppa sa birthday ni Candy Cat na gaganapin sa double-decker party bus. Makikita natin na iisa lang ang hanay na upuan sa bus. Maya-maya, nakaupo na lahat at umandar na ang bus. Lahat ng bata ay nasa parehong hanay ng upuan. Kapag tiningnan natin ang bus sa labas, makikita nating nag-iba ng ayos ng mga upuan. Ngayon, ang mga bata ay nakaupo na sa hiwa-hiwalay na hanay tulad ng sa normal na bus. Sa episode na London, dinala ni Madam Gazelle ang klase sa London para sa isang araw, kung saan binigyan sila ng tour sa lungsod ng walang iba kundi ang reyna ng Inglaterra. Habang naghihintay silang makatawid ng barko sa tulay, mapapansin ang ilang tagubilin na nakasulat sa loob ng bus. Paglampas ng barko sa tulay at nakita natin ang bus mula sa ibang anggulo, mapapansin nating nawala na ang instruction chart na nakita kanina. At hindi lang yon. Sa buong episode, ang kampana sa loob ng bus ay paulit-ulit na lumilitaw at nawawala. Sa episode na pagpipinta, sina Peppa at George ay nagpipinta ng mga larawan. Sa simula, habang naghahanda sila, may 3 kulay: asul, pula, at dilaw. Isinawsaw ni Peppa ang brush sa dilaw na pintura, kaya dilaw ang kulay ng kanyang brush. Nang lumipat ang eksena mula kay George kay Peppa, nawala ang kulay sa brush ni Peppa, kahit wala namang laman ang kanyang canvas. Ilang sandali pa nang bumalik ang eksena kay Peppa, may dilaw na kulay na ulit ang kanyang brush. Sa episode na ito, dumating si Mr. Potato sa bayan. Sabik makilala ng lahat si Mr. Potato. Pagdating ng pamilya ng baboy sa sports center, pansinin kung saan nila ipinarada ang sasakyan nila. Pero ang pagkakamali ay, nang dumating na si Mr. Potato, mapapansin natin na idinaan niya ang kanyang sasakyan mismo sa lugar kung saan ipinarada ng pamilya baboy ang kanilang kotse. Kaya, kusang lumipat ng pwesto ang kotse ni Daddy Pig? Ang susunod na pagkakamali sa episode na Grotto ni Santa ay talagang nakakatawa. Pasko na at pumunta ang mga bata sa Grotto ni Santa para sabihin ang kanilang hiling. Nang pumunta sina Peppa at pamilya niya sa perayahan ng Pasko, nakita rin nila si Zoe Zebra at ang nanay niya sa perya na pareho ring nasa Ferris wheel. Maaring isipin mong magkaibang karakter lang sila. Pero imposible dahil pareho talaga ang suot nila. Paano nangyari yon? Sige, tuloy tayo. Sa The Market episode, namili sina Peppa at pamilya sa palengke. Pagkatapos bumili ng mansanas, dumaan sila sa pwesto ni Miss Cow. Hawak ni Daddy Pig ang basket ng mansanas, habang si Mommy Pig ay nasa likod niya. Pero nang matumba si Daddy Pig sa sahig, dahil sa amoy ng keso, biglang nawala si Mommy Pig at ang basket. Hindi lang yon. Pagpunta ng pamilya ng mga baboy sa stall ni Ginoong Fox, ipinakita niya sa kanila ang iba't ibang bagay. Una, ipinakita niya sa kanila ang isang kahoy na mansanas
At pagkatapos noon, ipinakita niya ang plastik na keso. Mapapansin na nandoon pa rin ang kahoy na mansanas. Nang lumayo ang eksena, biglang nawala ang mansanas na kahoy. Hindi na ako nagugulat kasi laging may kakaibang nangyayari kay Ginong Fox. Sa episode na gym class, dinala ni Madam Gazelle ang mga bata sa gym ni Lolo Rabbit kung saan ipinaliwanag niya ang klase. Ngayon, mag-focus tayo sa pwesto ni na Candy Cat at Emily Elephant. Makikita natin na si Candy Cat ay nasa malayo, habang si Emily ay nasa malapit. Pero ang pagkakamali ay, sa susunod na eksena, nagpalit sila ng pwesto. Sa loob lang na isang kisap mata, nagpalit na agad sila ng pwesto. At hindi lang yan. Sa episode, habang nagkukwento si Grumpy Rabbit, lumipat ang eksena kay Danny Dog at Zoe Zebra sa likod niya. Pero ang problema, nung nag-zoom out ang eksena, tingnan mo kung saan na nakatayo si Zoe Zebra. Nasa likod na siya ngayon ni Susie Sheep. Sa episode na Princess Peppa, makikita ang buwan sa kaliwang bahagi ng bintana nang pumasok si Lola Pig sa kwarto ni Peppa. Pero ilang sandali lang, nung natapakan niya ang laruan na bibe, nasa kanang bahagi na ng bintana ang buwan. Sa huli pag-upo niya, bumalik ulit ang buwan sa kaliwang bahagi ng bintana. Kailangan talagang magdesisyon ang buwan na yan. Sa bagong episode ng Lava, may malaking pagkakamali ang mga animator. Habang kinukuhanan ni Peppa ng litrato sina Mommy at Daddy Pig, tingnan mo ang background, may dilaw na pader at kalendaryo. Pero nang pinrint niya ang litrato, nag-iba na ang itsura nito. Sa litrato, nasa harap sila ng berdeng pader. Kanina, nasa harap sila ng bilaw na pader. Tuloy tayo sa episode na Emily Elephant. Pansinin ang ayos ng mga batang tumatakbo sa silid-aralan. Si Peppa muna, sumunod si Rebecca, tapos sina Danny, Pedro, Susie, Zoe at huli si Candy Cat. Pero ang mali, sa sumunod na eksena, si Peppa pa rin ang una, tapos sinundan siya ni Candy Cat. Paano nangyari yon? Kaninang sandali lang, si Candy Cat ang huling pumasok. Nang tinuturo ng mga bata kay Emily kung saan isasabit ang coat niya, mapapansin na may mga coat na sasabitan at iba na rin ang ayos nila ngayon. Nagpalit ng pwesto ang berdeng coat at ang orange na coat. Sa napakainit na araw, sa simula, sumuot ang ilong ni Mommy Pig sa pinto nang binuksan niya ito. Tingnan mo mabuti ang eksenang ito. Dahil sobrang init, kailangan mo ng sun cream. Napansin mo ba ang kakaiba? Saan kinuha ni Mommy Pig ang sunscreen? Kung naka-normal siyang damit, baka galing sa bulsa. Pero naka-swimsuit siya. Siguradong walang bulsa ang swimsuit niya, di ba? Maya-maya, ikinabit ni Mommy Pig ang tubo sa gripo. Pero saan naman galing ang gripo? Sa simula ng episode, wala namang gripo doon. Pero ngayon, meron na. At hindi lang yon. Dumating si Miss Rabbit na may karito ng sorbetes at kumuha si Mommy Pig ng sorbetes para sa lahat. Pero natunaw agad ang sorbetes ni George, samantalang ayos pang sa iba. Habang inaabot ni Mommy Pig ang sorbetes ni Daddy Pig kay George, pansinin ang hawak niyang stick. Pagkahawak niya sa sorbetes, nawala agad ang stick. Pagbalik nila sa pool, mapapansin nating naubos na nila ang kanilang sorbetes dahil walang laman ang kanilang mga kamay. Kalaunan, nang gisingin si Daddy Pig, nakita nilang kumakain siya ng parehong sorbetes na kinain ni George. Una ng pagkakamali ang episode na lunch. Sa umpisa pa lang, makikita si George na nakatayo sa hangganan ng harden ng gulay at damuhan. Pero nang lumayo ang eksena, makikita nating ilang hakbang na siya mula sa harden. At may iba pa, habang gumagawa ng salad si Lola Pig. Nanonood sina Peppa at George sa tabi. Mag-focus tayo ngayon kay Peppa. Habang lumalayo ang eksena, makikitang dumudula si Peppa papunta kay George sa sahig. Mabilis ito, pero nahuli natin. Sa episode na Canyon Country, habang naghahanda ang pamilya ng mga baboy na sumakay sa helicopter ni Miss Rabbit, tingnan ninyong mabuti ang mga bota ni Mommy Pig. Makikita ninyong malinaw na kulay asul ang mga ito. Pero ilang sandali lang pagkatapos, habang bumababa siya sa hagdan papunta sa bangka, parang mahika na nagbago ang kulay ng kanyang mga bota at naging kulay ube. Sa episode na Traffic Jam, may mga bagay na hindi tugma. Sa simula pa lang, makikita natin ang isang puno ng mansanas na malinaw na nakatayo sa kanang bahagi ng screen. Pero ilang sandali lang pagkatapos, nang ilabas sina Lola at Lolo Baboy ang kanilang kariton, bigla na lang nawala ang puno ng mansanas na yon. Mas kakaiba, ang punong sa kaliwa ay tila mahiwagang lumapit sa bahay. Hindi lang yon ang pagkakamali. Napansin niyo ba na noong natrapik ang pamilya ng mga baboy, sa kotse ni Binibining Kuneho, nakalabas sa bubong ang matataas niyang tainga? Ngayon, ang
Ang susunod na pagkakamaling ito ay talagang nakakatawa. Sa episode ng biyahe ng tren, dinala ni Madam Gazelle ang playgroup sa isang biyahe ng tren, kung saan kailangan nilang i-check ang mga nakikita nila sa kanilang activity sheets. Sa istasyon ng tren, nawala ni Pedro ang ticket niya. Habang hinahanap ni Pedro ang ticket niya, tingnan mo mabuti ang sahig. Maliwanag na walang kahit ano roon. Pagdating ni Madam Gazelle, itinuro ni Zoe Zebra ang sahig at biglang lumitaw ang ticket ni Pedro sa tren. Hindi posible na nandoon ang tiket mula umpisa. Maring itinago ni Zoe Zebra ang ticket at habang nakatingin si Pedro kay Madam Gazelle, itinapo niya ito sa sahig. Sa episode The Desert Island, sina Grampy Rabbit, Granddad Dog at Grandpa Pig ay pumunta para mangisda. Mapapansin din sa bangka ang flagpole, manibela at gear lever. Ang naging problema, pagdating nila sa destinasyon, sakay ng bangka, nawala na ang gear lever. Pero kanina, nandoon lang yon. Pagkalipas ng ilang sandali, lumubog ang bangka at na-stranded ang tatlong lolo sa islang walang tao. Dumating si Daddy Dog para iligtas sila. Habang paakit siya sa bangka, mapapansin na ang gear lever ay nasa gilid, malayo sa manibela. Pag-akit niya sa bangka, ang gear lever ay lumapit na sa manibela. Sandali, may isa pa. Sa huli, nang matagpuan ni na Daddy Dog at ng mga bata ang mga lolo, nawala na ang gear lever. Seryoso? Saan ka makakakita ng ganitong bangka? Sa Paskong palabas ni Mr. Potato, nagtipon ng mga estudyante sa playgroup ni Peppa sa teatro para manood ng live show niya. Mapapansin na si Peppa ay nakaupo sa pinakahuling hanay kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan at sa hanay. Sa harap ni Peppa, may isang kayumangging pusa. Mag-ingat dahil mahiwaga ang pagkakamali rito. Naipahayag ni Madam Gazelle na magsisimula na ang palabas. Ang kayumangging pusang nasa harap ni Peppa ay biglang lumipat sa pinakaharap na hanay. At habang magsisimula ang palabas, sinabi ni Pedro Pony na kailangan niyang magbanyo. Ngayon, tumutok sa dalawang karakter sa tabi ni Freddy Fox. Pagdaan ni Pedro sa pasilyo papuntang banyo, bakante ng dalawang upuan. Ilang segundo lang ang lumipas, abala pa rin sila sa pag-usap tungkol sa kayumangging pusa. Pagkatapos pumunta ni Pedro sa banyo, nag-zoom in ang eksena kay Peppa. Tingnan mo, ang parehang pusang nasa unang hanay ay nasa harap niya. Pagbalik ni Pedro mula sa banyo, nag-zoom out ang eksena at parang mahika, bumalik ang pusa sa unang hanay para umupo. Seryoso, anong klaseng kalokohan ang nangyayari dito? Makikita ang susunod na pagkakamaling ito sa episode na Bouncy Ball. Naglalaro ng football sina Peppa at mga kaibigan niya at may 4 na punong may prutas na makikita. Ngayon, tingnan mabuti dahil ilang segundo lang biglang maglaho ang lahat ng prutas sa mga puno. Ilang segundo lang naka-goal si Rebecca Rabbit at lumitaw ulit ang mga prutas. Seryoso, anong meron sa mga prutas na to? Sa episode na Movie Night, pumunta sina Peppa at ang kanyang mga kaibigan sa bahay ni Penny Bear para manood ng pelikula. Kung titingnan natin ang sofa, makikita nating may 3 unan dito. Pero nang ayusin ng magulang ni Penny Bear ang projector, biglang nawala ang mga unan. Nakakakatawa. Dahil matapos ang ilang sandali at nang manood ng pelikula ang mga bata, makikita ulit ang 3 unan na yon sina Rebecca, Susie at Gerald na ang nakaupo. Ngayon, pag-usapan natin ang lohikal na pagkakamali. Ang The Carnival episode ay maraming mali. Sa umpisa, nandoon si Gerald Giraffe sa gitna ng tao. Agalipas ng ilang sandali, sumali na siya sa parada at tumugtog ng electric guitar sa jazz band. Sa eksena kina Captain Dog at Danny Dog, makikita ulit si Gerald sa gitna ng tao. At may iba pa. Nang pumikit si Mr. Potato, naging invisible ang kanyang mga mata. At hindi lang mata niya ang nawala. Wala ring mga braso si Mr. Potato sa eksenang ito. Tingnan mo ang manibela. Wala ang kanyang mga kamay doon. Makalipas na ilang sandali, lumitaw ang kanyang mga braso sa manibela. Sa episode ng camping ng klase ni Peppa, napansin din namin ang isang nakakatawang continuity error. Sa eksenang ito, tinuturuan ni Mrs. Wolf ang mga bata gumawa ng bula ng sabon. Pagkatapos na eksena nyon, sa kasunod na eksena, biglang nawala ang mga gamit ng mga bata para gumawa ng bula ng sabon. Tulad ng episode ng unang umuwi si Evie, napansin natin ang ilang nakakatawang pagkakamali. Habang buhat ni Daddy Pig si Evie, mapapansin na dumadaan ang braso niya sa mukha ni Evie. Parang may bagong superpower si Daddy Pig. Isa sa mga katangian ni Baby Evie ay ang maliit na hugis pusong marka sa isang pisingi niya. Isang sobrang cute na detalye. Ang susunod na pagkakamali ay may kinalaman sa markang yon. Sa eksenang ito,
Iniikot ni Baby Evie ang ulo niya, kaya nawawala ang hugis pusong marka at nagiging magkapareho ang pisingi niya. Ngayon, may lohikal na pagkakamali. Habang papunta ang pamilya ng baboy sa pintuan, napansin namin ang larawan sa dingding kung saan nandun si Mami Baboy, Daddy Baboy, Peppa, George at Abby. Pero ang pagkakamali dito, dapat ay pinapakita ng episode na ito ang unang araw ni Abby sa bahay. Ibig sabihin, nasa ospital pa siya buong panahon na yon. Paano nagawang nakalabas ang pamilya ng baboy para magpizza kasama si Abby? Hindi ito makatwiran. Sa basketball episode, nagturo si Daddy Pig kina Peppa, George at mga kaibigan mag-basketball sa playgroup. Sa isang eksena, habang nag-uusap sina Peppa at Susie, may napansin kaming kakaibang mali. Magkaiba ang kulay ng mga kamay ni Susie. Isa ay abo, isa ay puti. At hindi lang yon. Sa eksenang ito, ipinasa ni George ang bola kay Zoe Zebra na nahuli niya. Tignan mo ang kanyang buntot, iba na ang itsura kaysa dati. Walang balahibo ang buntot niya. Pero pag ihagis na ang bola, nagiging normal saglit. Nakaibang pagkakamali yan, hindi ba? Sa episode na Detective Peppa, naging detective sina Peppa at George para hanapin si Teddy. Pagpasok ni Peppa sa kwarto, napansin nilang may mga mumo ng tinapay na nagsilbing gabay. Pagkatapos, na magsimulang magtanong si Peppa kay Daddy Pig, mapapansin natin na wala na ang mga mumo. At hindi lang yan. Pagkatapos, nang bumangon si Peppa mula sa kanyang kama matapos manap si Teddy, makikita na naman ang mga mumo. Pero ang problema ay mas malapit na ito ngayon sa pinto kaysa sa bintana. Kanina, umabot hanggang sa bintana ang mga mumo. Baka kinain ni Daddy Pig ang mga ito. Sa episode ni Evie, nakita namin ang isa pang mali. Habang nagpipinta sina Peppa, George at Daddy Pig sa kwarto ni Evie, kitang-kita ang araw sa bintana. Pagkatapos magpinta ng kwarto, napansin naming madilim na sa labas. Pero mali, dahil nasa parehong pwesto pa rin ang araw. Alam nating sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog sa kanluran. Pero sa mundo ni Peppa, parang sa isang direksyon lang lumalabas at nawawala ang araw. Sa susunod sa episode na Tagwan, makikita natin ang buong pamilya ng baboy na nakaupo sa kanilang sala. Ngayon, tingnan mo ang paligid ng kwarto. May halatang pagkakamali dito. Nahanap mo ba? Nawawala ang TV dito. Sa lahat ng ibang episode, may TV dito. Pero sa episode na ito, wala na ito. Sa episode ng tindahan ni Ginoong Fox, napansin namin ang maraming kakaibang mali. Habang papasok ang pamilya ng baboy sa tindahan ni Ginoong Fox, hawak ni George ang alkansya. Pero pagpasok nila, wala na ito. Walang may hawak ng alkansya, kaya saan ito napunta? Kung hindi ninakaw ni Ginoong Fox, mali lang ito sa animasyon. Sa huli ng episode, nang bilhin ni Peppa ang teddy bear, hawak ni George ang alkansyang nawala dati. Sa episode na hindi masyadong magaling, pagdating ni Dr. Bear sa bahay ni na Peppa, nakita agad si George sa harap ni Daddy Pig. Maya-maya, tumayo na si George sa gitna ni na Mommy at Daddy Pig. Tapos, nasa harap na siya ni Mommy Pig. Mukhang marunong na siyang mag-teleport ngayon. Tingnan mo rin ang guhit ng dinosaur sa ilalim ng orasan, kasi sa ending ng episode, nawawala ito. Hindi lang yan. Naibinuo si Dr. Bear ang gamot sa kutsara. Isang patak lang ang lumabas, kahit dapat natapon na lahat base sa hawak niya sa bote. Tuloy tayo sa episode na nawawala ang salamin ni Daddy Pig. Napansin namin ang maraming mali. Sa umpisa ng episode, pinapanood din na Peppa at George sina Gino at Ginang Patatas sa TV. Pareho silang natumba sa katatawa. Nahulog ang sombrero ni Gino Patatas, pero hindi ang bulaklak ni Ginang Patatas. Pagpasok ni na Peppa at George sa kwarto ng magulang nila, ang klorera ay unang nasa tabi ng bintana. Pero kalaunan ay nasa tabi na ng aparador. Tingnan mo rin ang 3 lipstick sa tukador, na sa una ay nakatayo ng maayos. Pagkalis si na Peppa at George sa kwarto ng magulang nila, gumalaw pa kanan ng mga lipstick. Imposibleng may gumalaw nito. Sa banyo, napansin namin ang kakaibang pagkakamali. Tingnan ang pwesto ni Peppa, nasa likod siya ni George. Habang tinitingnan ni George ang bathtub at lumalayo ang eksena, makikita natin na si Peppa naman ay nakatingin na sa upuan ng inidoro. Paano nangyari yon? Nasa likod siya ni George. Hindi natin nakita na lumipat siya. Sa episode, dumating si Ginoong Patatas sa bayan. Habang naghihintayin lahat kay Ginoong Patatas sa labas ng sports center, makikita natin na nandun din si Lola Baboy. At gaya ng dati, suot niya ang kanyang sombrero. Pagdating ni na Peppa at pamilya sa sports center, biglang nawala ang sombrero ni Lola Baboy. Hindi lang yan. Nang putulin ni Ginoong Patatas ang laso at buksan ang pinto,
Marami ng tao sa loob ng gusali bago pa ito binuksan. Paano nangyari yon? Marami sa mga taong nasa loob ng gusali ay kanina lang nasa labas. Habang kinakausap ni Gino ang patatas ng mga bata, makikita ang dalawang painting sa likod. Ngayon, mag-focus tayo sa painting ng dumbbell na ito. Pag nagsalita si Susie, umiikot pati nagbabago ng direksyon ang painting na ito. Sa episode ng museo, bumisita si Peppa at ang kanyang pamilya sa museo at nag-enjoy habang umiikot. Sa isang eksena, habang tinitingnan ni Peppa ang korona sa istante, makikita ang simpleng lilang pader sa likod niya. Pero nung nag-zoom in si Peppa, hindi na natin nakikita ang lilang pader, kundi isang glass cabinet na ang nasa likod niya. Pero sa naunang eksena, lilang pader lang ang nasa likod niya. Sa episode na ito, magbubuting trip ang pamilya ni Kapitan Daddy Pig. Ngayon, tingnan ang metal na poste sa bangka. Walang laman, pero maya-maya may kampana na. Sa parehong episode, may isa pa kaming napansing kakaibang mali. Tingnan ang picnic blanket. Makikita mong maraming pagkain. Ngunit nang pinakain ni na Peppa at George ang mga pato at nag-zoom out ang eksena, nawala na ang mga pagkain sa picnic blanket. Siguradong mali ito, kasi alam naming hindi naman agad kinain ni Daddy Pig lahat ng pagkain. Ngayon, ang sumunod na pagkakamali ay kakaiba rin nang tumakbo sina Peppa at George papunta kay Mommy Pig. Ang daan ang pwesto. Si George, tapos si Peppa sa likod niya. Pero nang lumayo ang kamera, nagkapalitan sila ng pwesto. Sa huli, bumalik ang pamilya ng mga baboy mula sa pamamangka. At kung titingnan natin ang dulo ng bangka, wala namang kahit ano doon. Pero ilang segundo lang ang lumipas, biglang may lumitaw na piraso ng bakal. Seryoso, parang mahiwaga talaga ang bangkang ito. Sa episode gumagawa sina Peppa at pamilya niya ng banana split, may ilang kakaibang pagkakamali kaming napansin. Nang tanongin ni Peppa si Lola Baboy tungkol sa banana split, may tabla, kutsilyo at 5 saging sa mesa. Pagkakuha ni na Lola Baboy at George ng tigisang saging, napansin naming nawala ang tabla at 2 na lang ang saging sa plato. At saka mystery song, may isa pang saging sa tasa ng sorbetes. Mukhang mahiwaga talaga ang kusinang ito. Sa episode na Bahay ni Madam Gazelle, sina Peppa, George, Mommy Pig at Daddy Pig ay bumisita kay Madam Gazelle. Pagpasok sa bahay, napansin ng pamilya na natutulak ng mataas na punong katabi ang bahay ni Madam Gazelle. Ngayon, tingnan ninyong mabuti. Walang kahit ano sa sanga ng puno. Kalaunan sa episode, na umakyat si Ginoong Bull sa puno, mapapansin ang kuwago, ugad ng ibon at pugad ng bubuyog. Pero kanina, manino natin nakita na walang kahit ano sa puno. Sa episode, lumipat si Lola Tupa at naglalaro sina Peppa at Susie sa bahay ni Susie. Maya-maya, pumasok si Mami Tupa para maglinis ng kwarto. Ngayon, tingnan mong mabuti, may bit-bit si Mami Tupa na 3 karton at pumasok siya sa ibang kwarto. Pero ang pagkakamali ay, pagdating nila sa kabilang kwarto, naging puti ang kulay ng kahon sa ibabaw. Pero kanina, pare-pareho ang kulay ng lahat ng kahon. At hindi lang yon. Nang inilapag ni Mami Tupa ang mga kahon, nag-iba agad ng kulay ang puting kahon. Ngayon, balik na ito sa dating kulay. Para bang may sariling isip ang kahon. Habang nagsasalita si Mandy Mouse at umiikot sa wheelchair, mapapansin na nawawala ang mukha niya kapag pinaus sa tamang frame. Sa episode na musical instruments, mapapansin mong nang ibinigay ni Daddy Pig ang drum kay Peppa, wala itong strap, tali o anumang panghawak. Kahit ganon, kapag tumutugtog si Peppa ng drum, parang lumulutang ito sa ere na parang may di nakikitang kamay na nagbubuhat. Nanghipa ni George ang torotot, may nangyaring kakaiba. Nasaan ang TV at goldfish? Parang bigla na lang silang nawala. Sa huli, nang pumalakpak si Daddy Pig para kay Mommy Pig, tumagos ang mga kamay niya sa ulo niya. Ngayon, pag-usapan natin ang episode na Hiccups. Nang pulutin ni Peppa ang kutsara, nadaplisan ng kamay niya ang cereal ni Mommy Pig. Sa eksenang ito, binuhos ni Daddy Pig ang gatas sa cereal, pero hindi nagbagong level ng gatas sa pitzel. Tingnan mo ang mangkok ng cereal. Lumulutang ito sa hangin at hindi sa mesa. Pansinin din ang kutsara ni Peppa. Pagkalipas ng isang frame, bigla na lang itong nasa mesa na parang mahika. Sa episode na Rebecca Rabbit, may maraming mali. Sa frame na ito, kita pa nga ang mga mata ni Rebecca sa tainga ni Richard. Naging malinaw ang tainga ni Richard sa frame na ito. Tapos, bago pumasok si Peppa sa kwarto, tingnan ang pinto.
Nakabukas ito sa lagusan. Pero pagpasok niya sa kwarto, na yun ang pinto ay nakabukas. Napapasok sa kwarto. Habang naglalaro ang mga bata sa bahay ni Peppa, mapapansin mo ang dollhouse sa likod nila na walang harap na pader. Maya-maya, biglang nagkaroon ng pader kahit walang humawak dito. Sa school bus trip episode, napansin namin agad ang nakakatawang mali. Sa simula, lahat ng magulang ay naghatid ng anak para sa espesyal nilang pamamasyal. Pero, may kakaiba. Kung titingnan mo mabuti, makikita mo si Mommy Cat na nakatayo doon. Pero wala naman si Candy Cat kahit saan. Nakalimutan ba niyang isama ang anak niya? O nakalimutan lang talaga ng mga animators si Candy? At sa eksenang ito, tingnan mo ang lunchbox ni Susie. Tandaan mo kung paano nakalagay ang kalahating kinain na mansanas. Dahil makalipas lang ang ilang frame, bigla na lang itong bumaligtad. Hindi lang yan. Pagka-close ni Susie ng lunchbox, nawala agad ang mansanas. At sa huli, pagkatapos magsimulang pakainin ni Peppa ang mga pato, makikita natin na maliit na lang natitirang tinapay niya. Pero sa susunod na frame, nag-zoom out ang eksena. At ngayon, tingnan mo ang tinapay ni Peppa. Bumalik ito sa dati niyang laki. May infinite bread glitch ba doon? Sa The Police episode, nang mabangga ni Officer Panda ang puno, may nahulog na mansanas. Pero ito ang pagkakamali. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nang una nating nakita ang parehong puno, wala namang mansanas doon. Kaya saan galing ang mga yon? Parang biglang lumitaw ang mansanas. O baka binigyan ng animator ng merenda ang puno sa uli. Sa episode na Zoe Zebra, anak ng kartero, dumating si Ginoong Zebra para kunin ang mga sulat sa mailbox. Tingnan mo ang punong ito. Hindi ito nakakabit sa lupa. Lumulutang sa ere ang puno. Sa dulo ng episode, papasok si Susie Sheep sa bahay ni Zoe para sa birthday party. Pero ang pagkakamali ay, nung nagsimula ng party, hindi na siya makikita kahit saan. Sa episode na Pumpkin Party, una nating nakita ang bahay ng pamilya Baboy na ube ang langit. Pero nang nasa kusina si Daddy Pig, naging asul na ang langit. Nag-iba ang kulay ng langit sa ilang segundo. Pagdating niya na Peppa sa bahay ni Susie, sinalubong sila ni Mommy Sheep. Pero paglabas ni Susie, biglang nawala si Mommy Sheep. Sa huli, habang nag-uusap sina Susie at Madam Gazelle, tingnan mo ang salamin dito. Hindi natin pinag-uusapan ang nawawalang anino ni Madam Gazelle, kundi ang kulay ng pader. Iba ang kulay ng pader sa refleksyon kumpara sa totoong kulay nito. Sa episode na Trampolines, nasa trampoline park ni Miss Rabbit tayo. Habang nabibigay siya ng paalala, makikita sa likod niya ang bakanting mesa at rack ng sapatos. Pagkatapos ng paalala ni Miss Rabbit at bumalik siya sa kanyang mesa, mapapansin natin na may asul na bota na ngayon sa ibabaw ng kanyang mesa. Pero kanina, walang laman ang mesa. At hindi lang yan. Dito, asul ang sapatos ni Susie. Nang hubarin niya ito, naging kulay ube ito. Marami pang makukulay na pagkakamali sa episode na ito. Tingnan mo ang bota ni na George at Richard. Pula at asul ang mga ito. Na inilagay nila ang bota sa mesa, naging berde at ube ito. Sa huli, habang tumatalon si Susie sa trampoline, ube ang padding nito. Gayunpaman, nang ituro niya na si Daddy Pig ay nasa trampoline, asul na ang pad. Narito ang kaarawan ni Lolo Pig. Tingnan ang party hat na kinuha niya, nag-iba agad ang kulay nung sinuot niya ito. Pagkatapos, sa mesa kung saan nakaupo sina Lola at Lolo Pig, makikita mong malinaw na may 4 na napkin na nakalatag. Pero nung magdesisyon sina Peppa at George na gawing party hat ang dalawa sa mga ito, biglang naubos ang natira. At hindi pa doon nagtatapos iyon. Habang nagsisilbi ng spaghetti ang mga waiter, sige ng pusa ay nakikitang katabi sige ng aso. Pero ilang kuha lang bago nito, katabi niya sige ng pusa. Kaya, maliban kung marunong na siyang mag-teleport, isa na namang mali ng mga animator ito. Isang huling detalye. Pansinin ang bulaklak sa damit ni Mami Baboy. Bago at pagkatapos, sabihin ni Lolo Baboy na matanda na siya para sa totoong party. Laging nag-iiba ang disenyo ng mga bulaklak doon. Tuloy tayo sa simula ng episode na Kompetisyon ng Kalabasa. Ipinaliwanag ni Madam Gazelle ang mga patakaran, pero tingnan ang background. Particular, itong dalawang kalabasa. Isa sa ibabaw ng bookshelf at isa pa sa berdeng kabinet sa kaliwa. Pero ilang sandali lang pagkatapos, nang itinaas na ng lahat ang kanilang kalabasa, parehong nawala ang dalawang iyon. Pagkatapos, parang walang nangyari. Biglang lumitaw ulit ang dalawang kalabasa, pero hindi lang yun ang nawala.
Nang sabihin ni Danny na, wala dito si Peppa. May bakanting pulang upuan sa tabi niya. Sa sumunod na eksena, lumitaw si Rebecca na nakaupo sa parehong pulang upuan. Ang dating inuupuan niyang pulang upuan ay misteryosong lumipat sa tabi ni Susie. Nang nakuha ni Pedro ang premyo, mapapansin ang upuan niya. Una kulay kahel, tapos naging mapusyaw na asul. Baka premyo niya ay libreng makeover ng upuan. Maraming mali sa episode na charity shop. Tingnan mo ang damit ni Lola Wolf. Una, ube ito, tapos maya-maya teal na agad. At may iba pa. Nang pumili ang pamilya ng baboy na ipapamigay, tingnan ang computer sa likod. Habang gumagalaw si Peppa, bigla siyang nawala at pinalitan ng lumang upuan. Pagkakita ni Mommy Pig ng libro kay Daddy Pig, bumalik ang computer at lumipat sa kanan ang lumang upuan. Sa episode na The School Fit, may mabilis na animation error. Tingnan kung mapapansin mo. Ayan ka na, Peppa. Tigre ka na ngayon. Kung pabagalin ang eksenang ito, mapapansin sa huling frame na parang mahika na lumulutang ang paintbrush. Sa parehong episode, gumawa si Daddy Pig ng lobo na dinosaur para kay George. Pero mapapansin, walang tali ang lobo. Nang tumakbo si George kasama ang lobo, biglang lumitaw ang mahiwagang tali. Sa The Great Barrier Reef episode, tuloy ang bakasyon ni na Peppa at pamilya sa Australia. Sa simula, may barbecue grill na makikita malapit sa pintuan. Sa bandang huli ng episode, sumakay ang lahat sa submarine ni Ginang Kangaroo para sa isang kamanghamanghang pakikipagsapalaran upang tuklasin ang Great Barrier Reef. Pagbalik nila mula sa dagat, mapapansin natin na wala ng barbecue grill. Maliban na lang kung may nagnakaw habang wala sila, dapat nandoon pa yon. Maaring may sariling ginoong fox din ang Australia. Sa Viking Day episode, habang ginagamit ni Lolo Pig ang binoculars sa pwesto ni Binibining Rabbit, makikitang may 3 cake sa counter. Pero ilang segundo lang ang lumipas, nag-zoom in ang eksena sa pwesto at 2 na lang ang piraso ng cake. Wala namang kumakain ng cake dito. Kaya saan ito napunta? At hindi lang yan. May nakita rin kaming mali gamit ang binoculars ni Lolo Pig. Kung i-zoom natin kay Lola Wolf, makikita natin na asul ang kulay ng kanyang tasa. Pero nung nag-zoom in ang eksena sa kanya, makikita natin na pula na ang kulay ng kanyang tasa. Sa episode ng Baby Alexander, nasa kusina ang pamilya ng baboy at hinihintay si Baby Alexander. Sa likod ni Tatay Pig, may guhit sa pisara. Sa mayon, mag-focus ka muna sa bahay at kastilyo. Habang nagsasalita si Tatay Pig at lumalapit ang kamera, nandun pa rin ang kastilyo, pero nawala ng guhit ng bahay na kanina ay katabi lang nito. Sa episode na ang time capsule, nang ilagay ni Susie ang music disc sa kapsula, natanggal ang isa niyang tainga. Nang itinaas ni Pedro ang barya, mas pumasok sa ulo niya ang isang tainga kaysa sa isa. Pagdating ng mga magulang para sandiin, makikitang 7 ang magulang at 8 ang bata. Ang mali ay habang pinapanood ang videotape, 3 magulang at 6 na bata lang ang nandoon. Sa dulo, makikita sa ilalim ng TV na may videotape sa player. Pero ilang sandali lang pagkatapos, biglang nawala ang videotape. Sa episode na Traffic Jam, nang maipit sa traffic ang pamilya ng baboy, umatras si Mommy Pig at dumaan sa shortcut. Pero ang pagkakamali, kanina lang, walang daan para sa shortcut. Pero nang maipit ulit ang pamilya sa parehong traffic, biglang nawala ang shortcut. Sa bandang huli ng episode, dumating sina Lola at Lolo Baboy na may dalang picnic basket. Habang tumatakbo si Pedro papunta sa picnic, natanggal ang tainga niya sa ulo. Tuloy tayo sa episode na nawawala ang salamin ni Daddy Pig. Napansin namin maraming pagkakamali. Pagpasok ni na Peppa at George sa kwarto ng magulang nila, ang florera ay una sa tabi ng bintana, tapos lumipat sa tabi ng aparador. Sa banyo, may napansin kaming kakaibang pagkakamali. Tingnan mo ang pwesto ni Peppa. Nasa likod siya ni George. Nang lumayo ang eksena, si Peppa nang nakatingin sa upuan ng inidoro imbes na si George sa bathtub. Paano nangyari yon? Nasa likod siya ni George at di natin nakita na lumipat siya sa kabila. Ngayon, punta tayo sa episode ng Bedtime Stories kung saan nagbabasa si Daddy Pig ng kwento kina Peppa at George. Sa labas ng bintana, makikita ang buwan. Kung titingnan ng orasan, 7:00 na ng gabi. Pero ang pagkakamali ay, ilang sandali lang matapos magtapos si Daddy Pig sa kanyang kwento, biglang nawala ang buwan. Posibleng gumalaw ang buwan, pero ang orasan ay 7:00 pa rin ng gabi. Wala pang 1 minutong lumipas, dumaba si Daddy Pig sa kwarto. Nagising si George at lumitaw ulit ang buwan. At saka, habang paalis si Daddy Pig, tingnan mo kung saan nakalagay ang upuang ito.
Dahil ilang sandali lang, nang magising si George, ang upuan ay mas malapit na ngayon sa dingding. Sa huli, habang nakukwento si Peppa kay George, tingnan ang laruan nilang kotse na nakaharap sa kanan. Pagkalipas ng ilang eksena, biglang bumaliktad ang kotse at nakaharap na sa kaliwa. Sa episode na Best Friend, pagdating ni Susie, bukas ang pintuan sa harap. Pagkatapos ng ilang sandali, habang nagbe-bless sa isa't isa sina Peppa at Susie, biglang nagsara mag-isa ang pinto. Pagkatapos, habang naghahalo kayong dalawa sa basket ng mga laruan, mukhang walang laman ang pader sa tabi ng bintana. Walang kahit anong larawan. Pero sa sumunod na eksena, biglang lumitaw ang dalawang painting ng dinosaur. At higit sa lahat, nang lagyan ni Peppa ng band-aid si George, makikita mong hindi nakakabit sa katawan ang dulo ng braso niya. Sa episode ng school bus trip, napansin namin agad ang nakakatawang pagkakamali. Sa umpisa, lahat ng magulang hinatid ang anak para sa malaking lakad. Pero may kakaiba. Makikita mo si Mami Cat na nakatayo. Pero wala si Candy Cat. Nakalimutan ba niyang isama ang anak niya? O nakaligtaan lang ng mga animator si Candy? At sa eksenang ito, tingnan mong lunchbox ni Susie. Tandaan mo kung paano nakalagay ang kalahating kinain na mansanas. Dahil makalipas lang ang ilang frame, biglang nagpalit ng pwesto ang mansanas na parang mahika. At hindi lang yon. Pagka-close ni Susie ng lunchbox, biglang nawala ang mansanas. Sa huli, matapos pakainin ni Peppa ang mga pato, konti na lang ang tinapay niya. Pero sa next frame, nag-zoom out ang eksena at bumalik sa dati ang laki ng tinapay ni Peppa. Parang walang katapusang tinapay, glitch ba yan? Silipin natin ang ilang error sa episode ni Ibby. Sa action ng ito, habang tumuturog ng doorbell si Lolo Baboy, makikita na pasok na agad ang ilong niya sa pinto kahit di pa binubuksan ni Tatay Baboy. Sa episode na Fun Run, napansin namin ang maraming pagkakamali. Tingnan mo si Tatay Baboy. Dati nasa harap siya ng bintana, ngayon nasa tabi na siya. Hindi lang si Tatay Baboy ang laging nagpapalit ng pwesto, pati ang timba nasa gitna ng mga bintana. Ilang sandali lang ang nakalipas, nasa mismo harap ito ng bintana. At saka, tingnan mo rin ang pwesto ni Lolo Aso. Sa likod niya ay may tabla at sa kanan niya may pinto. Pero nung nag-zoom in sa kanya, nag-iba na ang pwesto niya at may bintana na sa kanan. Sa episode na Fun Run, habang binibigyan ni Madam Gazelle ng briefing si Daddy Pig tungkol sa karera, mapapansin na mas malaki ang silid-aralan kaysa dati. Pansinin din ang whiteboard sa kaliwang bahagi sa likod ni Daddy Pig. Nawala ito. Pero makalipas lang ng ilang sandali, muling lumitaw ang whiteboard. Pero sa pagkakataong ito, nasa kanang bahagi na ng silid. Sa episode na Parachute Jump, tumutulong na naman ang bubong ng paaralan. At tumutulong na naman ang bubong ng paaralan. Napansin niyo ba na may kakaiba rito? Dapat may kisame, di ba? Nakapag-ipon kami para ayusin ang bubong ng paaralan. Dito, makikita natin na bumubuhos ang ulan sa buong silid-aralan. Pero hindi naman ganoon kalaki ang butas. Kaya saan nga ba nanggagaling ang lahat ng ulan na ito? Mamaya, habang ikinukwento ni na Peppa at George kay Mommy Pig ang skydiving, mapapansin ang refrigerator sa likod. May iba't ibang sticker sa pinto ng refrigerator. Ngayon, tingnan mo mabuti ang dalawang sticker, A at B. Pero nang mag-zoom in kay Mommy Pig, biglang nawala ang B na sticker. Sa episode ng Maliit na Bangka, nagpiknik ang pamilya ng baboy. Habang papunta sila, nag-zoom in sa kanila si Peppa at George. Tingnan mong mabuti, may kulang sa kanila. Alam mo ba kung ano yon? Sa totoo lang, parehong walang braso sina Peppa at George dito. At yung upuan sa harap ni Peppa, wala ng tao. Kahit kanina lang naroon si Daddy Pig. Pagdating ng pamilya ng baboy sa picnic, lahat sila ay tumalon palabas ng kotse. Pero paglabas ni Daddy Pig, napansin natin ang isang kakaibang pagkakamali. Tingnan mo mabuti. Naka-seatbelt si Daddy Pig, pero nang palabas na siya, biglang nawala ang seatbelt. Sa episode na The Outback, napansin namin ang kakaibang pagkakamali habang nag-e-explore ang pamilya ng baboy at pamilya ng kangaroo sa Australian Outback. Sa isang eksena, nangunguha ng kahoy si Mommy Pig para sa apoy habang inilabas ni Daddy Kangaroo ang barbecue grill. Tumutok ka sa mga kahoy na ito. Naibaba ni Mommy Pig ang mga kahoy at tadyakan, hindi pa rin ito nawala. Ngunit pagdating ni Peppa, biglang naglaho ang mga kahoy na parang magic. Nawala bigla ang mga kahoy sa harap natin. Pagkatapos, may nakita tayong platypus sa gitna ng disyerto. Kahit sa tubig,
Sila talaga nakatira. Kaya, isa itong logical error. At hindi lang yan. Nung iniihaw ni Daddy Kangaroo ang mais, 5 lang ang nasa grill. Pero pag hinay na, 6 na ang nasa plato. Sa isang episode na gumagawa sina Peppa at mga kaibigan ng instrumentong pangmusika, may nakakatawang pagkakamali kaming napansin. Sa umpisa ng episode, pinapanood ni Madame Gazelle ang mga batang tumutugtog ng iba't ibang instrumento. At kung titingnan natin sa likod mismo ni Madame Gazelle, mapapansin natin ang isang baso na puno ng mga makukulay na lapis. Pero ang mali, pagkalipas ng ilang sandali, na maglabas si Madame Gazelle ng kahon, biglang nawala ang baso sa likod niya. Ilang segundo lang, bumalik ang baso na puno ng makukulay na lapis. Tulad sa school project episode, nung sinagot ni Mommy Pig ang tawag ni Suzy, tinan mo rin ang mga pindutan dito. Mag-focus ka sa orange na pindutan dahil nagpalit ng pwesto ang mga pindutan sa telepono paglipat mula kay Suzy kay Mommy Pig. Kanina nasa kaliwang orange na pindutan, ngayon nasa kanan na. Sa episode na opisina ni Daddy Pig, bumisita sina Peppa at George sa opisina ni Daddy Pig. Pagdating nila sa opisina, makikita natin ang mesa ni Daddy Pig. Pansinin ang posisyon nito dahil may mangyayaring kakaiba. Paglapit ni Daddy Pig sa mesa, nag-iba na ang kinalalagyan nito. Kanina, ang mesa ay nasa gitna ng kwarto. Pero ngayon, nasa tabi na ito ng pader na may whiteboard sa likod. Sa episode na Dance, nagsasaya sina Peppa at George sa treehouse nang dumating ang mga kaibigan nila. Pero maraming kakaibang pagkakamali sa eksena. Una, tingnan nung mabuti si Rebecca. Mukha siyang normal sa una. Pero bago pa sila pumasok sa treehouse, sa isang iglap lang, bigla siyang nagkaroon ng putik sa mukha. Saan tayo galing yon? Pagpasok ni Rebecca sa treehouse, dumaan ang kanyang mga tenga sa pader. Pero hindi pa dito nagtatapos. Pagdating ni na Pedro at Danny, humaba bigla ang sangang kinatatayuan ni Peppa. Paano nangyari yon? Habang inilalabas ni Peppa si George sa treehouse, sumagi ang ilong niya sa mukha ni Rebecca. Paglabas ni Rebecca kay Richard, sumayad din ang mga tenga niya sa pader ng bahay. Sa Polly's Boat Trip episode, isinama ni Lolo Pig sina Peppa, George at Polly Parrot sa paglalayag. Pinandar ni Lolo Pig ang bangka, pero may napansin siyang mali. Tingnan mo ang lever dito at balikan natin ng kaunti. Makikita natin dito na ilang sandali lang ang nakalipas. Walang lever sa bangka na ito. Pero ngayon, bigla na lang nagkaroon. Ang episode na Super Potato ay puno ng super pagkakamali. Tingnan mo ang mesa sa likod ni Madame Gazelle. May ilang laruan doon. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang 2 libro. Sa huli, naipit si Ginoong Patatas sa kotse niya, pero dumating si Super Patatas para iligtas siya. Ginamit niya ang super lakas para tanggalin ang bubong ng kotse. Mali dito, kahit di pa natatanggal ang takip, nakalabas na si Ginoong Patatas sa kotse na para bang dumaan siya sa salaming bubong na labag sa batas ng pisika. Si Ginoong Patatas yata ang totoong superhero. Sa mahabang biyahe ng tren, nakatanggap ng liham si Daddy Pig na kailangan niya umalis para subukan ng isang mahalagang konkreto sa trabaho. Sumama sina Peppa Mommy at George kay Daddy sa biyahe ng tren. Nagpunta ang pamilya ng baboy sa istasyon at naghintay ng tren. Pagdating ng tren, umupo sila sa upuan nila. Tingnan nating mabuti. Kapag naka-zoom out ang kuha ng tren, makikita ang pusang nakaupo sa isang upuan sa likod ng pamilya ng baboy. Pero pagdating ng tren sa destinasyon, makikita pa rin ang parehong pusang naghihintay sa labas. Literal, parehong karakter ay sabay na nasa loob at labas ng tren. Sa episode na Mga Manok ni Lola Baboy, bumisita sina Peppa at George sa bahay ng kanilang lolo at lola. Pagdating sa bahay, ipinakita ni Lola Baboy kina Peppa at George ang kwarto nila. Woohoo! Tumataybod na kama! Neon! Napansin mo ba? Ibinagsak ni na Peppa at George ang maleta sa sahig at nagtalunan sa kama. Parehong nasa sahig ang mga maleta, pero ang mali rito, pagkalipas lang ng ilang segundo, parang mahiwagang naglaho ang mga maleta. Sa susunod, ipapakita namin ang clip para makita mo ang pagkakamali. Tingnan natin kung mapapansin mo. Ang mga butong ito ay tutubo at magiging magagandang bulaklak. Napansin mo ba? Habang nagsasalita si Lolo Baboy tungkol sa mga buto, tingnan mo ang posisyon ng pandilig. Nag-zoom in ang eksena sa mga buto at bumalik, pero pansinin ang pandilig. Nag-iba ang posisyon niya sa mga frame. At may mas nakakatawang pagkakamali pa sa episode na ito. Tingnan si Lolo Baboy na sumusuway sa batas ng grabidad. Sa paraan ng paghawak niya sa kahon, dapat natapon agad lahat ng buto, pero isa-isa lang ang nahuhulog. Kanina,
puno pa ng buto ang kahon. Pagkahulog ng unang buto, Kalahati agad ang laman ng kahon. Maya-maya, napuno ulit ito ng buto. Parang may infinite seed glitch dito. ang pinakahuling pagkakamali sa episode na ito ay kakaiba. Habang pinalalayas ni Grandpa Pig ang mga ibon, tumagos ang braso niya sa mukha ni Peppa. Na yon, parang may braso nang tumutubo sa mukha ni Peppa. Maraming pagkakamali sa Nature Trail episode. Ipapalabas namin ang 2 eksena. Tingnan kung mapapansin ninyo ang pagkakamali. Magpopos lang kay Daddy Pig dahil siyang may kinalaman sa pagkakamali. Daddy, ano makikita sa probinsya? Ito ay Ang simula na ng Nature Trail. Nandito na tayo. Yay! Nakita mo? Sa unang eksena, walang backpack si Daddy Pig. Pero sa sumunod, nakaupo na siya na may backpack kahit walang strap. Nakadikit lang ito sa likod niya. Lalabas lang ang strap tuwing tatalon siya mula sa kotse. Sanay na tayong makita silang tumatalon mula likod, Papuntang harap ng kotse. Ngayon, ito ay ibang level na talaga. At saka, kusa pang nagsasara ang pinto. Pero ang pinaka nakakaintriga dito ay bakit pa nila binubuksan ng pinto kung tatanon din naman sila palabas ng kotse. Sa Power Cut episode, sumasayaw sina Peppa at George sa sala. Mapapansin mo yung lampara doon na wala naman sa ibang episodes? Wala, para lang sa kwento, nagdagdag sila ng gamit. Kasama na rin dito yung pagdagdag nila ng button sa TV sa episode na ito para mapindot ni Peppa mamaya. Ilang segundo lang, lumipat ang eksena kay Mommy Pig na nagtatrabaho. Wala talagang lampara sa kwarto. Dinagdag lang ito para sa eksenang ito. Namatay ang computer. Ooh, Ano ang kuryente? Kuryente. Napansin mo ba? Nawala ang vacuum cleaner ni Daddy Pig. Sa mga nakaraang episode, Imbaka lang ito. Pero sa episode na ito, ginawa nila itong basement. Kaliwa sa pangalan, hindi perpekto ang episode na The Perfect Day dahil may mga nakita kaming mali sa animation. Pumunta sina Peppa at pamilya sa mall para maranasan ni Mommy Pig ang perpektong araw. Pagpasok ng pamilya ng mga baboy sa spa ni Miss Rabbit, makikita natin nagpapamasahe rin doon si Mr. Bull. Ilang sandali lang lumabas sina Peppa, George at Daddy Pig mula sa spa para maglibot sa mall. Habang ginagawa nila ito, nadaanan nila ang isang tindahan ng porselana. At sa loob ng tindahan, makikita natin si Mr. Bull. Pero kanina lang, nasa spa siya at nagpapamasahe. Nag-teleport ba siya? At hindi lang yan. Habang nag-iikot sa mall, nakasalubong ni Peppa si Susie at nagpasya silang magpakuha ng nakakatawang mga litrato sa photo booth. Kung titingnan nating mabuti, mapapansin natin ang mga painting sa magkabilang gilid ng photo booth. Paglabas nila ng photo booth, nawala na ang mga painting, kahit kanina malinaw nating nakita na may 2 painting sa gilid ng booth. Pero teka, may isa pang mali sa episode na ito. Matapos ang perpektong araw, lumabas ang pamilya ng baboy sa mall. kung titingnan ang pasukan ng mall, Mapapansin ang tingtatlong simbolo sa magkabilang gilid ng pinto. Pero ang problema, kanina pagpasok ng pamilya ng baboy sa mall, 4 ang simbolo sa kaliwa, hindi lang 3. sa episode na Ang Dentista, Habang kinakausap ni Dr. Elepante si Peppa, makikita sa likod niya na walang kahit ano, kundi simpleng pader lang. Sa sumunod na eksena, nag-zoom in at lumitaw ang lababo. Ilang eksena pa, makikita natin sina Mommy Pig at Daddy Pig sa likod ni George. Pero kapag lumapit ang kamera, nawawala sila at sa kanilang pwesto, may lumilitaw na makinang may lamang tubig. Pansinin mo rin ang posisyon ng painting na ito. Makikita natin na malapit ito sa upuan, pero sa dulo ng episode, lumayo na ang painting mula sa upuan. Balikan natin ng kaunti. Sa eksena kung saan si Ginoong Elepante ay mag-iinspeksyon ng mga nipi ni George. Mapapansin natin na may kaunting mouthwash sa baso. Namumupo si George. Wala nang laman ang baso. Pero ilang segundo lang ay bumalik ang mouthwash dito.